Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Ay, hello po sa inyo lahat. Si Dr. Gary C. po ito at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ay yung tinatawag na 9 warning signs of low blood sugar. Madalas natin marinig na diabetic, mataas ang blood sugar, delikado, maraming complications. Pero kung mababa, hypoglycemic, pwede rin po na magkaroon kayo ng mga komplikasyon. Itong babanggitin kong siyam na warning signs ay maaring na-experience to lalo na ng mga taong umiinom ng gamot sa diabetes o nagtuturok ng insulin. Pero posible rin na wala naman po kayong diabetes, maaring nalipasan ng gutom, makaramdam din ng ganito o kaya sa sobrang tindi ng pagod at hindi kumakain ng sapat. Kaya pakinggan nyo po ito dahil kung naramdaman nyo ito, kailangan nyo na kaagad pumunta sa pinakamalapit na ospital para maiwasan natin magkaroon ng long-term complications. Eto na po. Ang hypoglycemia o kilala natin sa mababa ang blood sugar ay pwede magbigay ng tinatawag na short and long-term complications. Ano ibig sabihin ng short or long-term? Yung short, ibig sabihin may naramdaman ka, nabigyan mo kaagad ng paraan para tumaas ang iyong blood sugar, ayos na. Wala na pong problema. Pero pag sinabing long-term complications, ito yung mga long-lasting o matagalan o maaring habang buhay na komplikasyon dahil sa madalas niyong pagkakaroon ng mababang blood sugar o hypoglycemia. Very simple, di ba? Ngayon, pag nalaman niyo po yung mga pwedeng maramdaman o mga tinatawag na symptoms o sintomas ng low blood sugar, at ito'y napatingnan nyo na kagad dahil aware kayo Alam nyo, itong naramdaman ko na ito, narinig ko to sa kwento ni Dr. C sa kanyang lecture sa Gabay sa Kalusugan. Kaya alam ko bumababa ang blood sugar ko. Di makakapagpatingin agad kayo at mabigyan kayo ng nararapat na gamot. If you're living with diabetes, ibig sabihin kayo mismo may diabetes na. Mahalagang malaman nyo to na importante din na kung kayo may mga iniinom na gamot, baka bumabagsak na masyadong inyong blood sugar. Pag bumagsak na yan at talagang sobrang baba-baba ng inyong blood sugar, ay pwedeng hypoglycemia. Pero kung mataas naman, sobrang taas, ang tawag hyperglycemia. Blood sugar na very low, very critical din po yan. Kaya iiwasan natin yan. So kung kayo po'y diabetic, uminom ng gamot, binabantayan nyo rin po yung bilang ng inyong blood sugar dahil pag sumobrang baba, delikado din po yan. Those who are taking insulin, tulad ng sinabi ko, kung kayo nagtuturok ng insulin, ito yung mga type 1 diabetes. Yung mga tao may diabetic na tinatawag na type 1, ito yung mga nagtuturok ng insulin, kadalasan mga bata-bata o edad na below 40. Kung kayo naman ay uminom ng mga medication, mga tableta para bumaba ang inyong blood sugar, ang tawag naman dyan ay kadalasan type 2 diabetic na nakukuha sa mga gamot na may insulin ka pa pero kailangan nating kilitiin o magamit ang inyong kinakain ng mga asukal. So yan dalawang yan, insulin o medication, pwede mag-cause ng low blood sugar. Lalo na kung di kayo kumain at uminom kayo ng gamot o nagturok ng insulin pero hindi naman sapat yung inyong kinain. Ngayon, if people who take medication to boost your insulin, skip in a meal, siyempre, few ang kinain nyo, ano mangyayari? Andiyan na yung manghihina kayo at high ang risk ninyo na magkaroon ng low blood sugar. Ano muna yung low blood sugar? Ang sinasabing normal blood sugar ng isang tao ay nasa pagitan ng 70 hanggang 100 milligrams per deciliter. Ang definition ng hypoglycemia, kung bumaba po, hypoglycemia is defined, okay? Hindi yan id, is dapat yan. Defined as blood sugar lower than 70. May mga pasyente na pag kayo nasa mga 65, baka kaya pa nyo siguro, pero pag bumagsak pa ito ng mga 50 pababa, ayan na yung mga pwede nyo mga maramdaman na aking tatalakayin. A decrease in your blood sugar level will cause short-term complication. Ano ba yung mga short-term? Yung panandalian lang. Bakit parang nalilito ka? Parang wala ka sa sarili.
nahihilo, o kaya pag minalas-malas naman, yung mga seryosong problema tulad ng seizure. Kaya may mga tao na, kinukumbulsyon, yung pala mababa ang sugar. Pag minalas-malas talaga tayo, pwede pang humantong sa coma. At rarely naman namamatay ang pasyente because of hypoglycemia, according to the American Diabetes Association o ADA. Ano ngayon yung 9 warning signs of low blood sugar? Makinig po kayo. Ang gusto ko sana dito sa Gabay sa Kalusugan, kung ano yung natutunan nyo, i-share nyo sa iba. Kasi ang nangyayari po, napansin ko, mawalang galang na sa inyo, kung ang topic ko po ay hindi nyo sakit, hindi nyo pinapanood. Yung pala, may mga daing kayo na yung pala ang sakit nyo na hindi nyo alam. Nangyayari po yan. Kaya ngayon, itong sasabihin ko na napakadali naman, siyam lang naman. So ano ba itong siyam warning signs of low blood sugar? Number 1, extremely hungry. Matinding pagkagutom. Pero nangyayari din po ito sa isang pasyente na mataas ang blood sugar. Kakakain lang, mamaya-maya gutom na naman. Ang taas ng blood sugar. Pero ito, mababa ang blood sugar, below 70 milligrams per deciliter, napansin niya palagi siyang nagugutom. Number 2, feeling anxiety, yung hindi ka mapakali. Parang natataranta, parang merong tinatawag na agam-agam. Yung mga pasyente ko na, Dok, parang nalambot ako, nanginginig ako, nadadagdagan because of anxiety. Anong connection no? When the glucose level fall too low, napakababa ng blood sugar nyo, yung katawan nyo nagre-release ng tinatawag na epinephrine saka ng adrenaline. Ito'y pareho, epinephrine saka adrenaline at yung tinatawag na cortisol. Ito'y nagbibigay ng signal sa inyong atay na maglabas ng asukal sa inyong dugo para hindi bumagsak ang inyong blood sugar. Sa madaling salita, kung inyong hihimayin tong paliwanag na to, ang ating atay ay gumagawa din ng asukal na ginagamit ng ating katawan kung kinakailangan. Pwede nyo rin sabihin na pag diabetic ng isang pasyente, maingat na sa pagkain. Pero bakit? Umiinom na ng gamot, maingat na sa pagkain, pero mataas pa rin ang blood sugar. Yung pala, ang atay gumagawa din ng blood sugar o tinatawag natin parang internal sugar. Internal, nasa loob. External sugar, yung mga kinakain yung mga kanin, harina, tsokolate, ice cream at iba pa. So nice to know, di ba? Hypoglycemia can lead to shakiness, panginginig, sweating, and heart palpitation. Kaya kadalasan ang pasyenteng diabetic, kung kayo po'y umiinom ng gamot na regular at medyo na konti binawasan niyo yung kain niyo, nag-umpisa ka na mag-dieta, napansin niyo na ba, parang nginginigan laman ko, pinagpapawisan. I-check niyo kagad ang inyong blood sugar. Kaya lahat ng diabetic, pinapayo ko, dapat meron kayong tinatawag na glucometer, yung mismong self-testing, para alam nyo, alangan naman, nagdududa ka, mababa sugar mo, pumunta ka pa sa hospital para magpa-check. Minsan yung biyahe mo na yon, baka bumagsak ng todo sugar nyo, hindi nyo nagawa ng paraan. Dahil dito, mamaya, tuturuan ko kayo ng mga first aid. Kaya manood kayo, huwag kayong bibitaw. Number 3, napapansin din ng isang pasyente na hypoglycemia na restless sila sa gabi. Sa kanilang pagtulog, nakakatulog sila pero parang hindi mapakali o mababaw ang tulog. Very restless. Ang tawag dito, nocturnal hypoglycemia. So, during night, biglang bumagsak ang inyong blood sugar below 70. Kaya nagkakaroon kayo ng parang hindi mapakali o hirap kayo matulog o parang nininervyos, restless, ang tawag, restless nights. Ang symptoms, bukod sa hindi ka mapakali, pinagpapawisan, minsan natutulog, ang ganda ng tulog, biglang nananaginip ng masama, nightmares. May episodes of walking, bigla na lang tatayo, maglalakad. Suddenly, bigla ka na lang iiyak habang natutulog. Feelings of unrest, confusion upon waking up sa umaga. Tandaan niyo po yan. Kaya nakakatakot, Kung mababa blood sugar nyo, dami nyo naramdaman. Pero kung hindi ka nakinig ngayon, hindi nyo alam, yung pala hypoglycemia to. Iniisip mo, ay diabetic ako, baka tumaas sugar ko, inom nga ako ng gamot sa diabetes. Lalong bumagsak, nagkaloko-loko at nagkaroon na ng mga matinding complications. Number 4,
shakes and tremors. So, yung isang tao na walang sakit, nalipasan ng gutom, hindi kumain ng almusal, hindi kumain tanghalian, busy daw sa trabaho, pagdating sa bahay, mga 4 o'clock, abay, parang nanginginig ang kalamnan. Yun ay dahil sa sobrang bagsak ng blood sugar. Okay. According to the study na published just last year, 2023, shaking is a common symptoms of hypoglycemia, especially kung ang pasyente may diabetes na may mga maintenance na gamot. So, tandaan nyo po yan. 71% of a small group of older adult, ibig sabihin, 71% ng grupo ng mga may edad na may sakit na diabetes, na experience daw nila na magkaroon sila ng tremor during hypoglycemic events. So once na bumagsak ang sugar nila, ang unang naramdaman nila ay panginginig ng mga kalamnan, lalo na yung kamay. Kaya minsan akala nyo ba may Parkinson? Yung pala mababa ang blood sugar. Number 5, konti na lang 9 lang naman to. Number 5, sweating. Sweating is usually one of the first sign of hypoglycemia. Just like tremor, sweating links to the spike in adrenaline and noradrenaline na sinabi ko kanina na ginagawa ng inyong atay, which release as glucose level drops. So, ang adrenaline, yung cortisol ang ginagawa ng atay, adrenaline ginagawa ng ating adrenal glands. Nandun lang yan sa ibabaw ng bato o kidney. So, once na mababang sugar nyo, magbibigay ng signal o maglabas ka nga ng adrenaline para hindi naman to nangihina. So, tataas ngayon yung paglabas ng asukal mula sa atay para mapunuan yung inyong panghihina. 84%, lampas pa sa 84% ng mga diabetic patient naka-experience na ng pagpapawis during the time na nagkaroon sila ng hypoglycemic attack, according to research. Number 6, lightheadedness. Well, ang common description parang lutang, parang nahihilo, parang manhid. Ito naman po, when your blood sugar is very low, yung inyong brain ay pilit na rin ni-reserve ang inyong energy. At dahil dito, nagkakaroon kayo ng feeling na lutang. Yan ang dahilan. Dahil ni-reserve ng brain nyo yung energy. Number 7, difficulty concentrating. Ay, alam nyo na ibig sabihin ng difficulty of concentrating, di ba? Difficulty of concentrating, hindi ka makapokus. Wala ka sa, parang yung attention mo wala doon sa bagay-bagay. The brain relies on blood sugar for energy. Alam natin lahat na kailangan natin ng asukal as a source of energy. Ganun din po ang ating brain. So a drop in your glucose in your brain may not function full capacity ang inyong brain. Yan, so lahat may paliwanag ha. Number 8, ito rin, common din. Dok, manandalian, lumalabo paningin ko. Pero pagkatapos ko kumain, lumilinaw na. Vision problems. The reduce in your brain function contributes to concentration problems na may lead to blurred vision. So, lumalabo mata panandalian. Nandyan na yung humihina mga nerves, humihina ang daloy ng dugo. Kaya pag minalas-malas, bukod sa malabong mata, nagkakaroon ng seizure at nawawalan pa ng malay ang iba. Number 9, akala nyo naman na stroke, nagsasalita parang bleh, 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 bleh. Tapos pag naglakad, kala mo wala yata sa ayos, kumakaliwa, kumakanan na, poor coordination and slurred speech. So slurred speech, bagamat not that common, lumalabas lang yan pag sobra pa sa below 40 ang inyong blood sugar. So kung below 50, masama na, nag-40 below ka pa, pagpalagay natin 30, 35, talagang napakababa niyan at magbibigay na po yan ng symptoms na akala mo na-stroke ang isang pasyente. So, itong mga symptoms na binanggit ko, itong siyam na to, tandaan niyo po ito dahil pag nakakita kayo ng ganyan na isang elderly o isang mahal sa buhay na kasama sa bahay na ganyan, sabihin niyo kagad, malamang nag-hypoglycemia o bumagsak ang blood sugar. Ngayon, ano dapat yung gawin? What to do during hypoglycemic episode? Assuming, sure na tayo na talagang mababa ang sugar dahil meron kang glucometer. Nagtusok ka dyan sa daliri mo, isang patak, nakita nyo dun sa strip, isang patak nung pinasok dun sa device, 40, 35, 50, 65, hypoglycemic na yan, walang kaduda-duda. So anong gagawin nyo? Ganito po yan. If you have diabetes,
and experience the symptoms of low blood sugar below 70, quickly eat or drink 15 grams of carbohydrates to increase blood sugar. Ngayon magtatanong, sigurado itong tanong, Dok, ano yung 15 grams? Kano karami yun? Ano ba yung 15 grams of carbohydrates? Pag kinain mo itong 15 grams na to, o kaya ininom mo yung 15 grams of carbohydrates, i-increase na po ang inyong blood sugar sa loob ng 15 minutes. So ito yung tinatawag na 15 grams ang ipapakain o papainom mong carbohydrates o sugar para tumaas ang sugar at maghihintay ka ng 15 minutes, kaya tinawag ito ng mga doktor na 15-15 rule. Yan. Ngayon, pag-usapan na natin, ano ngayon yung kakainin? O, syempre, yun ang gusto nyo malaman, di ba? So, again, how to treat low blood sugar o hypoglycemia. Number 1, eat or drink 15 grams of carbohydrates. Wait for 15 minutes, then check ulit yung inyong blood sugar using your glucometer. If it's still less than 70, mababa pa rin sa 70, after 15 minutes, ulitin mo ulit another 15 grams of carbohydrates, hintay ng 15 minutes, then check your blood sugar. So, ang target natin, uulitin natin yan hanggang tumungtong ng 70 milligrams per deciliter or higher. Tandaan nyo repeat this until blood glucose reaches minimum of 70 milligrams per deciliter. So, ito na yon. 15-15 rule. Ano, Doc, yung 15 grams? Yung pinakasimple na nandyan na sa bahay nyo. Huwag na tayo tumingin sa malayo o maghanap. Ito po yan. Kung pagkain o inumin, siguro naman naririnig nyo si Gary Valenciano. Diba? Yung kumatang, nandiyan ka na naman, tinutukso-tukso ang aking puso. Ngayon, ang 15 grams ay pwedeng kalahating baso ng soft drinks. Coca-Cola o Pepsi. Basta kalahati. Yan, pwede yan. Ano pa? Pwede rin po yung mga tinatawag na glucose tablet. O kaya asukal. Glucose tablet, alam niyo, pag bili ka asukal, di ba may ano yan, cubes May nabibiling ganun di ba? Parang cubes. So, tatlo nun ay katumbas na rin ng 15 grams ng carbohydrates. O kaya kung gusto nyo, fruit juice. Pineapple, orange juice, pwede po yan. O kaya regular soda. Sa candy, katumbas niya ng mga 6 or 7 hard candies. So, ano yung hard candies? Ang alam ko, madalas ko pong marinig to. Di ba mayroong candy na bilog na gano'n, kulay orange? Ayaw kong tawag doon Basta candy ball yata yun. Yun ang kadalasan. Or any candy, wag yung mga menthol, yung candy na matamis. Or, 1 tablespoonful of sugar. So, kutsara mismo, isang kutsara o 3 kutsarita, katumbas ng 1 kutsara ng asukal. Pag yan ay kinain nyo, after 15 minutes, pag-check nyo na sugar nyo, tingnan nyo. Makikita nyo ba, tumataas na. Hanggang umabot ng 70, ayos na tayo. So, yan lang po. Napakasimple, di ba? Pero minsan, maski gawin nyo yan, baka hindi enough. So, you have to go to the hospital. Immediate naman na pagagawa, nakaswero. May binibigay na pampataas kaagad na sugar. Ayun, mabilis yun. Sa loob lang ng 10 minutes, 15 minutes, makikita na improvement. Then, after nung tumaas, pauwi na kayo. Usually, nasa emergency room lang kayo. Then, pauwi na kayo pag okay na lahat. Lumakas na, okay na pag-iisip, luminaw na yung paningin, hindi na nagbubulol-bulol, uwi na. Iingat na lang sa mga susunod ninyong gagawin pagdating sa pag-inom ng gamot at sa tamang pagkain. Ayos po ba ang aking lecture? Siyempre, kung ayos, thumbs up naman dyan. Saka, i-like nyo po itong lecture na to. Share nyo rin sa iba. At baka naman nalimutan nyo mag-iHeart GSK dyan sa baba. At subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Maraming salamat sa lahat ng nanood at inaasahan ko, i-share nyo sa iba yung inyong mga natutunan. Invite your friends to join us here at Gabay sa Kalusugan. Okay? Ako po si Dr. Gary C. As always, maasahan niyo po ang tunay na Pilipino na tumutulong sa kapwa Pilipino. Mukha nga lang in check. Okay? Pero, totoo po yung sinasabi ko. Ako po si Dr. Gary C. Maraming salamat sa inyong lahat. Always gabay sa inyong kalusugan. Bye-bye!